Nagsimula ang pelikula kung saan makikita si Captain Brody na nagmamadali papasok sa airport ng Singapore habang kausap ang kanyang anak na si Daniela na nasa Honolulu, Hawaii. Pinag-uusapan nila ang plano nilang bakasyon na magkasama sa Hawaii sa bagong taon kapag matapos na ang flight ni Brody, ang dating piloto ng RAF na si Brody, na ngayon ay nagpapilot sa Trailblazer Airlines Flight 119, ay dumating sa airplane sa tamang oras at nakilala niya si Samuel Del, ang kanyang co-pilot. Ipinaalam ni Samuel kay Brody na may bagyo sa route ang tatahakin nila, biglang dumating ang flight officer at sinabi na clear na sila sa paglipad. Ngunit sinabi ni Brody na baka pwedeng lumihis sila ng landas para maiwasan ang bagyo, pero sinabi ng officer na mahigit isang oras pa na mas matagal yon at mawawala din ang bagyo bago sila dumaan doon. Dumating si Bonnie, ang head flight attendant, at sinabi kay Brody na gusto siyang kausapin ng isang ahente ng RCMP. Ipinaalam ng opisyal kay Brody na kailangan niyang isakay sa eroplano ang isang inmate dahil kailangan nila itong ilipat. Siya ay si Louis Gasper, isang dating miyembro ng French Foreign Legion na inakusahan ng pagpatay. Makikita naman ang iba pang mga pasahero na papasok na ng eroplano, kabilang ang mga kabataang social media influencer at isang snobby na negosyante. Habang naghahanda ang eroplano na lumipad, nag-uusap si Brody at Del habang nasa ere. Nabanggit ni Brody kung paano namatay ang kanyang asawa 2 taon na ang nakalilipas. Ang sasakyang panghimpapawid ay nakakaranas ng malaking kaguluhan habang ito ay naglalakbay sa ibabaw ng bagyo sa South China Sea. Lumabas ng cockpit si Captain Brody para kamustahin ang mga pasahero at sabihin na okay na ang lahat, ngunit biglang tinamaan ng kidlat ang eroplano at tumama ang ulo ni Brody sa lagayan ng gamit at mabilis siyang tumungo sa cockpit. Pilit nilang pinapaandar ang eroplano, ngunit ang mga electronics nito ay hindi na gumagana. Kaya napilitan silang gamitin ang baterya ng eroplano. Sinabi ni Bonnie na humawak ng mahigpit dahil meron problema sa electrical ang eroplano. Makikita ang opisyal ng RCMP na bumangon mula sa kanyang upuan para kunin ang cellphone niya. Isang stewardess ang nagsasabi na bumalik siya sa upuan, pero biglang bumulusok pababa ang eroplano, sanhi ng paglipad nila at pagbagsak nila sa loob, na wala na sila ng buhay. Nagawa nila Brody at Del na pakalmayan ang pagtakbo ng eroplano. Ipinaalam ni Bonnie na may namatay na pasahero. Bumalik si Bonnie para ipaalam ang emergency landing na gagawin nila. Si Brody at Del ay ginagawa ang lahat para makalanding ng ligtas. May nakita si Brody na kalupaan at isang daanan na kung saan pwede silang maglanding. Makikita na hirap na ang eroplano sa pagbababa nito sa lupa, ngunit makalipas ay matagumpay na nakalanding ang eroplano. Lumabas ng cockpit si Brody at pinakalma ang mga pasahero na nagpanik. Inutusan ni Brody ang mga pasahero na lumabas ng sasakyang panghimpapawid. Natuklasan nila ni Delay na nasa isla sila ng Holo sa Pilipinas. Nakipagpulong si Scarsdale, ang crisis manager para sa Trailblazers, sa board of directors sa kanilang headquarters sa New York City upang subukan hanapin ang jet at ang mga pasahero nito. Ipinaliwanag ni Brody sa mga pasahero kung ano ang nangyari sa kanila. Dahil sa kanyang marahas na nakaraan, sinisikap ni Brody na panatilihing nakahiwalay si Louis sa ibang mga manlalakbay. Nakikipagtulungan si Brody kina Deli at Bonnie upang mapanatiling kalmado ang mga pasahero at makatuklas ng paraan para humingi ng tulong. Ipinaalam ni Deli kay Brody na ang mga marahas na separatista ang nagpatakbo ng Holo. Ito'y banta sa lahat ng naroon kapag tumagal pa sila sa lugar. Nai-report ng isang lalaki kay Dato Junmar ang nakita niyang eroplano na lumapag malapit sa bahay nila. Tinanong ang lalaki kung sundalo ba ang may-ari ng eroplano. Tugon niya ay hindi. Makikita ang binalita sa TV ang nawawalang eroplano. Nag-aalala si Daniel para sa kanyang ama. Sinusundan si Brody ni Louis sa kagubatan habang naghanap ng paraan para humingi ng tulong nang lumingon si Brody. Biglang nawala na si Louis, bumalik sa New York City. Sinusuri ng Scarsdale at ng board ang history file ni Brody na may kasamang video ng isang insidente kung saan itinago ng driver ang isang palaban na pasahero sa isang chalk hole hanggang sa mawalan ito ng malay matapos salakayin ng lalaki ang driver dahil sa pakikialam sa isang away at pagsubok. Natuklasan nila ang mga detalye ng mga komunikasyon ni Brody sa Trailblazer at sa kanyang anak na babae para hanapin ang jet. Nagpadala si Scarsdale ng privadong mercenaryong puwersa upang iligtas ang mga tripulante at mga pasahero dahil sabi niya na ay hindi na pinupuntahan ang isla ng mga sundalo. Nang dumating sina Brody at Louis sa isang tore, may nakitang telepono si Brody at sinubukan niya itong gamitin. Nakipag-usap si Brody sa isang ahente ng Trailblazers, ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanya dahil sinabi niyang nakatanggap sila ng maraming prank call sa nawawalang flight.
Tinawagan ni Brody si Daniela at sinubukang ibigay sa kanya ang kanilang kinaroroonan. Biglang may dumating na isang rebelde at sinuntok siya nito. Nilabanan ni Brody ang rebelde hanggang sa mapatay niya ito. Iniimbestigahan pa ni na Brody at Luis ang istruktura at nataklase na pinahirapan at kinukunan ng video ng mga rebelde ang kanilang mga bihag kapalit ng pera. Pagbalik ng dalawa sa jet, na-discover nilang dumating na si Junmar at ang kanyang mga kasamahan na rebelde. Nang magtangkang tumakas ang isang babaeng Koreano, binaril siya ng isa sa mga rebelde, tapos walang awang pinugutan ng ulo ang asawa niya. Habang nagtatago sina Brody at Luis, patuloy na hino-hostage ng mga rebelde ang lahat, pinasakay sa bus ang mga pasahero at umalis. Nahuli ni na Brody at Luis ang isang rebelde, at tinanong kung saan dinala ang mga pasahero, at nalaman nilang dinadala ni Junmar ang lahat sa kalapit na nayon. Nagpasya sina Brody at Luis na habulin ang lahat at iligtas sila. Ang mga hostage ay pinalabas sa kulungan upang ibonyag ang kanilang mga pangalan at mga bansang pinagmulan habang sila ay kinukunan ng video ng ang mga mercenaryong crew na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Shellback ay dumaong na sa isla. Natuklasan nila ang mga labi ng opisyal ng RCMP at stewardess kasama ang isang liham mula kay Brody na sinasabi na may hostage taking na nagaganap sa isang warehouse doon. Narating ni na Brody at Luis ang warehouse sa pamayanan at pinatay ang ilan pang mga rebelde na nagbabantay sa lugar. Saka pinalaya ang mga pasahero at pinasakay sa bus. Sa pagsisikap na bigyan ang mga pasahero ng pagkakataong tumakas, sinuko ni Brody ang kanyang sarili sa mga rebelde habang ang lahat ay naghihintay sa bus. Binubugbog siya ni Junmar at ng kanyang mga tauhan at papatayin na sana siya nang sumulpot ang mercenaryong team at nagsimulang barilin ang mga rebelde. Nagkapalitan sila ng mga putok ng baril. Si Brody at ang mga pasahero ay nagmamadali na tumakas sa tulong ni Luis at ng mga mercenarya. Nang matuklasan ni Junmar ang kanyang kapatid na kasama sa mga namatay kasunod ng labanan, pinatindi nito ang kanyang galit na patayin sila Brody at ang mga mercenarya. Si Luis at ang mga mercenarya ay naghahanda na sa mga rebel ding susunod sa kanila. Kinakausap ni Brody ang mga pasahero at sinasabi na ang pagsakay at paglipad ng eroplano ang tanging paraan para sila ay makatakas sa lugar. Nagsipasukan na ang mga pasahero habang dumating na ang mga rebelde. Natama ng bala sa paa si Brody bago siya nakapasok sa eroplano. Hinihiling ng executive ng Trailblazers na si Terry Hampton na manatili ang eroplano sa kinaroroonan nito dahil sa takot na hindi kayanin ng eroplano na lumipad pa. Ngunit hindi siya pinansin ni Scarsdale at inutusan si Brody na lumipad bago silang lahat ay patayin pa ng mga rebelde. Nang kumuha ng bala si Luis, nakadiscover siya ng ransom money na pagmamayari ng mga mercenarya matapos patayin ang karamihan sa mga rebelde. Sina Brody at Del ay nagsusumikap upang paandarin ang eroplano. May isang rebelde na may hawak ng RPG at pinupunteriya ang eroplano, pero binaril ito ni Luis. Pagkatapos ay umalis na siya sa lugar. Sinubukan ni Junmar na paputukan ng RPG sa eroplano, ngunit napaandar na ni na Brody ang eroplano at nasagasaan nila si Junmar at nataman ito ng gulong ng eroplano sa kabila ng malubhang pinsala sa sasakyang panghimpapawid. Pumunta sila sa Siasi, isang kalapit na isla na may paliparan. Isang engine na lang ang natitira at kaunting kontrol. Nagawa ni Brody na makarating ng maayos sa tulong ni Del. Nagpalakpakan ng lahat sa headquarter ng Trailblazers. Makikitang may mga dumating na pulisya at mga ambulansya sa runway para tulungan sila. Umupo si Brody sa hagdanan ng eroplano at tinawagan ang kanyang anak na si Daniela at sinabi na ligtas na siya at malapit na silang umuwi. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.